Buti at nakasama kayo sa amin. Today, we're going to visit a town in Rizal. A town where music, art, and history all come together. More than just a joyride, this is a town where art lives and thrives. Ay, pala, but first, proper pronunciation. It's Angono and not Angono. Hindi naman kalayuan ang Angono sa Maynila, ngunit ibang klaseng kapayapaan ang agad na sasalubong sa inyo. Tulad ng ibang bayan sa Rizal at Laguna, ang Angono ay nasa tabi lamang ng lawa ng Laguna. Ang lawang ito at ang mga karatig na bundok, gubat at parang ay nagsilbing inspirasyon sa mga kompositor, pintor at iba pang artist ng Angono na makikilala natin ngayon. Dumating na rin tayo dito sa town ng Angono, Rizal at may marching band. At may higantes pa! Ang galing, no? Super excited to meet everyone! At para maging fun ang paglilibot natin sa Angono, I heard nag-prepare sila ng challenges for me. At may surprise pa sila sa akin once I completed all the challenges. Kayanin ko kaya? Exciting! Hi, Catriona! Welcome sa Angono, Rizal. Thank you! Malugod kami sa NCCA na may isama ka sa Art Capital ng Pilipinas. Excited to be here! Narito na ang ating pinakaunang Kultura 101 Challenge. Oh, mas mahirap pa to sa yung Miss Universe question. Nervous na ako. Okay. Clue number 1. Isa sa mga ipinagmamalaking sining ng Angono dito sa mga fiestahan sa Rizal at mga kalapit na lugar, tinitingala dahil sa kanilang nakakamanghang size. Hulaan mo. Tumingin ka sa paligid mo. Higantes pa to, Sir Rene. Tama ka! Ang mga larger-than-life size mascots na gumagala sa mga kalye ng Angono at sa ibang bayan ng Rizal at Laguna tuwing may kapistahan ay naging signature na ng Angono. Hi, Sir Ove! Hi, Kat. Kumusta po? Okay naman po. Narinig ko na may challenge for me. And I challenge you to paint this. Oh? Paint yung higantito. Gantitos. Ay. You have 5 minutes to complete the test. 5 minutes pa lang. Okay, sige. Good luck to me. Timer starts now. So, Sir Obet, gaano katagal usually to paint a whole higantito? 1 hour. Oh my gosh, 1 hour! Tapos 5 minutes lang ako! It depends on the colors, what you like. Pero Sir Obet, how many years na ginawa nyo ng mga higantitos or higantes mismo? Mga 15 years na po ako siguro. 15 years! Expert ka na talaga! Anong Pero- pinaka-challenging aspect sa mga higantes po? Yung mukha, O nga, no? sa mukha po niya. As I'm painting the way. Kailangan po sa medyo nakakatakot po yung mukha niya. Oh, okay. I have to make it masungit. They say that the Higantes were patterned after the feudal landlords of the colonial period. Kaya naman nakapamaywang. Parang mayabang sila. But really, they look so charming. Who taught you po, Sir Obet, to create yung mga higantes po? Wala po, sarili lang po. Mga nakikita ko rin po sa mga artist dyan. Self-taught ka? Ang galing po! 4 minutes. Okay. Oh my gosh, I'm taking so long talaga. Sa mukha lang ako. OMG, Sir Obet ha? 5 minutes lang. Binigay sa akin. Okay, I'm giving him a rosy complexion. But white muna yung sauce.
Pero ang hirap I was told it usually takes an hour to complete the painting ng buong higantito and I had 5 minutes lang, so hahabol lang ako. But sa isang araw, ilang mga higantito na pwede kang gawin? Kaya ko 2. Pero na-enjoy ka ba? Opo. Mga painting or yung creating talaga? Ang ano ko po talaga paggupit. Yung sculpture. Oo nga. Doon Kasi po art ako. form din yun eh. Opo. Sculpture. But it was a really cool challenge. It made me appreciate even more so Yung mga higantes mismo, the amount of effort that really goes in to create them. Ang galing. Sana mas marami kong oras or mas marami kong time. 4, 3, 2, 1. Siyang mata. Sir Obon, mahingi ng extra time na konti lang. Okay po. Ayan, okay na, okay. 1 minute. Fashionable, higantito. Oh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feeling ko pass naman ako. Okay. Maganda naman. Okay. Good ko ay Pass? pass. Dahil pass ka sa challenge ko, eto next challenge. Ay, maraming salamat, Obet! Father of imaginative figurism, nagbibigay buhay at simple at payak na pamumuhay ng mga taga-Angono. He is both a painter as well as a sculptor. Sino kaya to? One of the things I am discovering about the artists of Angono is that they start young. Right now, I'm going to meet 6 young artists who will be giving me a precious gift of themselves. sa susunod na challenge, makikilala ko si Nemesio Miranda o Nemiranda dahil sa kanyang mga obra na muling nagbibigay buhay sa simple at payak na pamumuhay ng mga taga-Angono. He is also known as the father of imaginative figurism. Hi, Sir Nick. Hello! It's an honor para maging bisita ka namin sa bayan ng Angono. Thank you po. And we have a group of artists from Angono. We call it Angono Ateliers. And we're here to do on-the-spot sketch of you. Before you sit, merong kaming ibibigay sa iyo na huhulaan mo ang next clue sa mga artist na magpipaint sa iyo. Oh, Okay? okay. Challenge accepted. Okay. Pwede ba sabayan mo kami mag-sketch? Bibigay ko sa iyo to. Okay. Pressure ako. Okay. Ko. Are you ready? Opo. Okay. I really love that experience, being sketched by a group of artists. You can really see yung variation sa mga techniques nila. Even the mediums are different. And super appreciate ko rin na parang they share their love of the art with me. Habang nakikipagkwentuhan ako kay Sir Neri, nalaman ko na isa din pala siyang sculptor. I was the one who started concrete sculpture in Angono. That's why you can see the whole of Angono today with so many sculptor artists. In every corner of Angono, you find an artist.
We have a lot of galleries, no, that you can go around. We have the Botong Francisco Museum, Blanco Museum, the Nemeranda Art House Gallery and Museum. We have the Art Camp Gallery, Giant Dwarf Gallery for contemporary artists. We have Angkla Gallery, the Balaw-Balaw. So there are a lot of places that tourists can enjoy focusing on art. Anong mga advices nyo sa mga batang artist or starting in the industry? No, ang kailangan dito talagang you have the passion. Hindi ito pwedeng gaya-gaya. Kailangan ramdam mo sa sarili mo, dama mo ang pagiging artist. Yayaman ba ako sa pagiging artist? I think that's a wrong concept, no? You really have to enjoy being an artist to really excel. Siya dun sa kwento na dapat galing sa puso yung passion nyo, especially when it comes to art. And I feel that you can apply that to really anything. Kumusta na, Kat, yung ginagawa mo? Ano na progress? Sir Nemi, pasado po ba yung ginawa ko? Ang ginagawa mo ay kamay mo, no? Yes. Kamay mo. Alam mo ba, ang ginawa mo ay yung pinakamahirap na subject, yung kamay. Maraming artist ang tinatago yung kamay. Kasi yung kamay, gumagalaw. Ang mukha, yan lang yun, gano'n, side view, front view, no? Ang ginagawa mo, yung pinakamahirap, Sabotage yung sarili. bantindi mo. Kat, now, sa tingin mo, kanino dito sa mga artist na ito, nakapaligid sa iyo, ang next clue mo? First guess. Saan si Sir Nemi? Hali? Ikaw, kuya. I didn't Pero get... pag hindi nakuha, anong consequence niya? Ayos ang balot. I was looking for sino may sign or clue sa mukha, pero wala talaga. Okay, Kat. Last chance. Last chance to point who is the next. Okay. Si Kuya. Meron! Clue number 3. Ipinagmamalaking pagkain ng angono. Malinamnam at masarap kapares ng mainit na kanin. Wala akong masyadong alam sa local cuisine. May mga clues ba kayo para sa akin? We have the itik, the pritong itik, no? And then mga exotic, we have palaka. Masyadong exotic. Sige, I have to find out. Alam naman natin na ang isa sa pinaka-popular na sining ay ang pagluto. Right now, I am going to sample Angono's flavors, the native delicacies and folk cuisine that is just as important an art as any. Hello po, Nay Azor! Hello, Miss Kat! Kumusta po kayo? Okay lang. Meron siyang specialty para sa akin today. Oo, ito ang aming specialty, ang fried itik dito sa Angono. Ang challenge ko sa iyo ay ang pagpiprito ng itik. Ay, okay. Mahirap ba yun? Madali lang. Ay, okay. Oo, magpiprito ka lang. Sana masarap yung gawa. Oo. O, eto na yan, napakuluan na yan dyan, malambot na yan. Yan, ipiprito mo na lang. Ah, okay. Oo, yan, mainit na yung mantika, pwede mo nang ilagay. Yan. Ayan. Mm-mm.
Ayan ang mga ingredients. Toyo, bawang, laurel, paminta, suka at asin. Ano yung secret na to a perfect fried eating? Ang secret namin ay yung suka, pampaalis ng lansa. Oh, Ayun, oo, okay. yung suka. Ready ka na ba para iprito? I think so. Oh, sige. Sana masarap yung itik ko. Oo. O, ayan, lagay mo na. Ito. Ayan. Kahit pa kung pwede ng ganyan. 15 minutes mo na yan. Para hindi matalansik. Pasabog! Nakatikim ka na ba ng itik? Hindi pa po. Ayan, mamaya. Ang first time ko. Salamat. So, excited ako kasi specialty niyo po niya. Ayan, brown na. Ayan, okay na yan. Ayan. It smells so good. Sounds like adobo. Pag-fry. Yung itik, ang mismong ibon, na-produce ng balot Oo. na isang pinaka-famous na Pilipino. Oo, yung balot. Ayoko matry. Ayos ba try? Never ako na-try yung balot ko na Oo, kasi ayaw. medyo takot ako. Sabi ni Nay na ready na daw yung fried stick ko. Ay, ang masarap talaga siya. Okay yan yung ano, yung, fantastic. Ayun. Nay, kumusta yung luto ko? Naku, napaka-perfect ng pagkakaluto mo. Feeling ko ito yung best performance ko so far sa lahat ng challenge. Actually, madali siyang gawin. I think most of the magic happens dun sa marinade. Masarap naman siya eh. And I wanted to eat more sana, but we're taking it to lunch. We've balutid each other. We brought it home. It's time for the final verdict. Feeling ko sobrang init pa. Yun. Dapat may skin. Yun ang best part ko na. At may sasawa dito. Sarap. Ang sarap na. Okay, balutin ko. Cue the music! Balutin! At napaka-tender, pero yung balat crispy. Best of both worlds. Oh, Miss Kat, bago mo iuwi yung fried itik, tikman mo muna How tong- did I know that you guys are gonna do this to me talaga? Okay lang. Meron akong fear sa segment na yan. Tun sa balot. Yan. Yan, yan tutulong. Hello? Yan You tu- guys, I should have never said anything about balloon. Tumingin lang ako sa team ko. Sabi ko, kayo ah. Kasi na-mention ko, ay basta walang balut, basta walang ganon. Putting it up. Kagatin mo siya ng medyo ganyan. Sabi nila na dapat kumain yan para ipass yung next challenge. To get the next clue, you have to eat the balot. But why? I'm sweating. I'm so nervous. First time ko talaga to. Para sa mga hindi na alam, I've never tried balot at parang ayoko talaga. I hate you guys. Never ako kumain ng balut! And eto na ba? Will I finally conquer my fear? Abangan sa susunod na episode ng Kultura 101 with Kat.